iiwanan na. At sinabi niya, pinangaralan niya, ipinakaral na sa kanila na ito ay hindi katotohanan. Ang katotohanan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo. Natural, yung iba ayaw maniwala, ayaw tanggapin, pero marami ang tumanggap. Kaya nga lamang mga kapatid, ang iniisip nila, marami na silang nagawa sa pananampalataya. Sayang! Kaya ipinapaubaya nila sa Diyos ang lahat ng bagay na ginawa nila, baana na. Sapagkat alam naman ng Diyos kung ano ang pananampalataya o tapat na pananampalataya na ginawa niya. Pero mali! Kaya nagpapirma siya. Nung siya'y umalis, dahil nagkataon yung kanilang Pangulo ay napunta sa Amerika. Sila, marami pa rin kasama. Kaya nung siya'y umalis, ang kanilang doktrina, bawat ang alas. Pero nung dumating na, libre na ang alas. Ngayon, nung nabalitaan niya na siya'y umalis, inanak niya. Pagkatapos, akala nga raw ng ating tagapamahalan, unang tagapamahalan, ay papatayin siya. Inalasa sa isang sulok, pagkatapos pinitsara. Akala nga raw niya ay papatayin siya. Pero hindi namang pinahintulot ng hindi niya alam na ito ay nagpapirma na siya ay walang ginawang masama. Kaya dumating ang panahon. Anong sinasabi nila sa kanya? Magnanakaw. Kung magnanakaw, patunayan nila, mayroon tayong husgado, hindi ba kapatid? Natuklasan nila na hindi nila maaaring isakdali. Dahil may perma. Anong ginawa nila? Kung gusto lang namin siyang mapatay, isang pira lang. Tignan ninyo mga kapatid, na hindi niya maiwasan. Ito ang sinasabi niya, na talagang hindi maiwasan ang taong nagpapahayag ng katotohanan na aalimurain, usigin, at pagsasalitaan na sari-sari masasama. Kaya mga kapatid, ang kapalaran nito malaki. Malaki ang ganti nila sa langit. Gaya ng pagkausig ng mga propeta na nauna sa inyo. Mapapalad kayo. Hindi magiging mapalad ang sinumang nagpapahayag ng katotohanan na kung hindi mangyari sa kanya ito, na kung hindi mangyari sa kanya ito, siya rin mag-aalimura. Alin, sinasabi pa ng iba, yung tagapamahalan ninyo. Kahit na mali, maitutwid. Dahil marunong. Mali, itutwid. Yung matwid, binabalot ko. Dahil marunong ka. At hinantan siya, pagka namatay na yan, magiging magkawatak-watak na yan. Nagkawatak-watak ba? Anong nangyari? Itong pangalawa na sinundan ng una. Siguro marami kayo siguro alam tungkol sa nangyari itong pangalawa natin tagapamahalan. Itong ikinukwento ko sa inyo, tagapamahalan. Tayo'y tagasunod. Pagka ito ay nabuwan, anong mangyayari kapatid? Mabubol din tayo sa hangat na itong mga pangalawa natin itong nagtangka sa kanya, yung umusik sa kanya ay upang tayo lahat ay mapasunod. Anong sinasabi niya? Yun daw ng sambato. Yun ng sambato. Ano ba ang ibig sabihin ng yun ng sambato? Hari. Kasi yun hari ng hayop. Ng sambato. Lahat ng mga koleksyon dahil siya ang treasurer, ipinapautang para sa irikan. Yung tao doon. Ipautang na kanot ng irikan. Tingnan ninyo.
pinagsasalitaan, pinagwiwika ng sari-saring masama. Kaya mga kapatid, kung ang propeta na nauna sa atin, lalong-lalo na ang ating Panginoon sa Kristo, ano ang kanyang sinabi? Tungkol kayo o sa mga namumuno. Hinggan natin. Dito sa 10, ganito ang ating malalaman. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. At sa alila, ang kanya ay maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinangalanan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? Oh, nakuha ba ninyo itong kanyang sinabi na ating Panginoon Kristo? Kung ang sambahayan niya ay pinangalanan Beelzebub, ano ba yung Beelzebub? Satanas, demonyo. Kung yung puno ng sambahayan tinawag o pinangalanan Satanas, gaano pa kaya tayo na sumakasambay niya? Damay tayong lahat, mga kapatid. Kaya, sino nga ba itong tinutukoy na puno sambahayan? Puno ng sambahayan? Si Kristo, sapagkat siya ang apostol at dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Kaninong bahay yun na pinapanguluhan niya? Ang Diyos. Yung pangulo, sinabi nila sa kanya, Satanas. Tayo pa kaya? Sinasabi ng mga ilan, dalawang bagay lang kasi, sabi niya. Hindi kasi maalis yung kasabihan. Ang tao raw ay dalawang bagay lang. Nanluluko, manluluko. Kaya ang sinasabi nila sa akin, hindi na kayo patigil sa panluluko. Bakit? Bakit? Nila sinasabi sa inyo na kayo ay niluluko namin kayo. Niluluko namin kayo. Lahat yung mga ambag, handog, pasalamat, saan nyo dinadala? Tanong nila. Saan nyo dinadala? Kabate, ano si kayo? Saan nyo dinadala? Handog, pasalamat, tulong. Ang katunayan na ang kauwian lang yun sa iglesia. Sa iglesia. Buong kapulungan. Buong kapisanan ang iglesia. Sa Makatwid, maliwanag na hindi ako. Hindi si Ruhel. Hindi ba kung sinong ministro dito na ibinibigyan nyo? Kung minsan, mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa mga kapatid na mabuting kalooban, magandang kalooban, na nagbibigay ng biyaya sa bawat bagay. Kami, mga kapatid, tinatanggap namin yan. Tinatanggap ko yan. Tinatanggap namin yan. Saan na kami? Nagpapasalamat ng iba. Pero sa akin, iba ang panuntunan ko Ako ay nagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa ikaw, dahil sa iyo, dahil sa ating lahat na nagbibigay sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil sa kapatid natin, kapatid na Julie, kapatid na Lilia, kapatid na Rosa, kapatid lahat na nagbibigay. Bakit hindi direkta o direkta na sinasabi, salamat kapatid. Pero kung minsan, naaasiwa ako doon sa sagot, sa pinagpapasalamatan. Anong sagot niyang pinagpapasalamatan? Walang, hindi walang punta. Kaya, pagka tinanggap ko yun, sa Diyos ako nagpapasalamat dahil sa Kanya. Panginoon, dahil dinadalaga. Kung ang isang tao o isang kapatid na maruntob at masidhi ang kanyang pananampalataya, lahat ng kanyang kahilingan
Hindi niya namamalayan. Ipinagkakalo